Shades lang muna ako, malalim yung mata ko. Andito na kami sa Baguio! Okay, Gi. Ayan, naka-live na tayo. Gi. Sakto. May awarding kasi ako dito eh. Tumawid na ako. Supposed to be, dapat simula sa Tarlac muna. Pagkagaling ng Pampanga, diretso dapat sa Tarlac. Ayan. Okay, banatan natin yung mga tanong nyo habang kumakain. Ako magsisage lang muna kasi napakalalim ng mata ko, nakakahiya. Wala. Ano naman po yan? Okay, go. Maya. Chance ko na yan. May notes eh. Nandito lang ako para matulog. Matututo ka po. Ano questions ka? Ano yung hardship natin? Ano pala negosyo mo? Ipo. Ano yun? Coffee shop. Oh, promote mo na. Promote mo yung coffee shop mo. Go! Ano ba? Paano ba? Promote mo na. Alala ka. Hindi, sabihin mo lang yung sabihin mo lang yung kapihan. Tapos saan yan? Tapos ano specialty? Yun, pwede po kayo mag-visit sa Navy Base. So, pangalan po is Kapi. Nasa loob po siya ng salon. So, pagpapagawa po kayo ng buhok, nandun na rin po yung food. Kung nagutom po kayo na iinom, pwede po kayo mag-order direct. Dito kami ngayon sa Buds and Tommy. Itong Buds and Tommy na to, dali. Tatayuan ko muna sandali yung pagkain ko. Pakita ko lang sandali sa inyo itong Buds and Tommy. Itong Buds and Tommy na to, medyo may katagalan na to. Sumabay sila sa Project 1M. Tapos ito, makikita ninyo dito, ito yung sinigang na baka nila. Tapos meron diyang, may logo ng Project 1M nandun. Tapos, ito si brother, regular na nanonood sa akin to. Hello. Brother, may-aring Buds and Tommy. Hello, brother. Invite mo sila. Punta na kayo dito, Buds and Tommy Food House sa may New Lucban. 77 New Lucban sa mismong JM Mendoza Dormitel. Yan, JM Mendoza Dormitel. Yan, Buds and Tommy. Ito, pagtingin ko rito nung nakaraan pa, nakita ko meron silang malaking logo ng Project 1M dyan. Yan, bang! So ngayon, lahat ng mga regular na nanonood sa akin, yan, pwede silang pumunta rito. Tapos makikita nila dito yung yung meron din dito silang sinigang na baka. Kaparehas din ito nun sa akin. Wala naman kailangan bayaran. Hindi naman ako madamot eh. So ginawa niya nung mga nakaraan, nung nandun pa ako sa tabi ng kalsada, na pumupunta siya sa akin dun sa Angono, kahit galing pa siya ng Baguio, para mailagay niya rito sa tindahan niya yung sinigang na baka, tapos nagpapaturo kung paano magluto. Hindi, syempre, hindi naman ako madamot. At saka hindi naman totoong negosyo yung Project 1M. Hindi, pinigay ko sa kanya yung formula kung paano magluto ng sinigang na baka. Ito ngayon, kinakanata na namin. Ang sarap, kaparehas din ang lasa no sa akin. So sa mga Panalo brother, ang sarap. So sa mga nandito sa Baguio, kung gusto niyo matikman yung sinigang na baka, hindi na kayo kailangan pumunta pa dun sa akin. Nandito meron dito sa Buds and Tommy. Sinigang na baka by the Chai Chester. Project 1. Dalawang pa lang, isang 200 ninang nanonood sa boss. God. Hindi ko nakikita. Hindi ko kayo. Hindi mo hawak yung cellphone mo eh. Dinitake ko kung may kayo. Dito eh. Saan ba yan? Maglalak dito. Hindi, Project 1M. Project 1. Hindi pa siya makalive dun sa kabila. Hindi pa ako makalive sa Manlalakbay kasi kahit 20,000 followers na yun. Kalahating buwan pa lang yun. Kailangan daw, minimum 60 days. Lalo ko. Diba? Ang harap. Kamusta yung business mo dito, boss? Ganda yung position mo kasi di ba hotel to? Dormitory. Ano kasi ito, itong building na to, 7th floor. Pababa. Pababa? 7 floors pababa? Dorm sa ilalim, tapos apartment. Tapos sa taas naman, call center. Suabe. Suabe. Tapos po mga estudyante, marami tao dito. Mga estudyante. Magna-night market tayo mamaya. Punta lang muna ako sandali sa awarding. Dangal ng Lahi Awards. Marami pong salamat, Dangal ng Lahi Awards. Binigyan nila ako ng award. Kasi sa pinakamatatapang na social media influencer. Natakot ako sa matapang na social media influencer. Okay. Oo nga, hindi ko rin alam kung paano nangyari yun. Pero basta isang araw, sikat na lang ako eh. Ako naman hindi para magyabang na kahit na dahil hindi naman ako importanteng tao. Maraming salamat sa kasigatan na ibinigay niyo sa akin, Pilipinas. Share ko nga pala.
Share. That's the only. Suppose since dyan ka sa Project 1M naka-live, and you're starting something new, ano yung bagong sinisimulan mo and ano naman yung purpose mo ang manlalakbay? Yung manlalakbay ang konsepto niyan. Primarily, ang hook ba? Hook. Since live man nito, wala naman masyadong nanonood ng live. Diba? Bihira naman kasi yung talagang, alam mo, nakasubaybay ng gusto. Ang kadalasan, yung mga nanonood sa akin, sa Reels ba? Sa Reels, regular. Ngayon, yung ang manglalakbay, ang konsepto na maglalakbay ako sa buong Pilipinas. Ang hook nun, para ipakita sa mga vlogger, sa mga influencer, kung paano kumita ng pera sa malinis sa paraan. Kasi kung di nyo napapansin, ngayon wala na monetization. Hindi ko alam kung meron kayong sariling page. Gano'n ka nakatagal yung mga sarili nyong page. Pero yung mga lumang pages, maintindihan ninyo, hindi na masyadong malaki ang bayad sa monetization. Ngayon, yung ibang mga vlogger, desperado, po-promote ng sugal. Po-promote ng corrupt na politiko. Yung iba pa nga, doble kara eh. Nakita ko nagpo-promote ng corrupt na politiko habang umaattend sa rally at namimigay ng tubig at kung ano man pang pinamimigay nila. Doble kara. Ngayon, ako naman, hindi naman ganun kakomplikado gumawa ng pera sa social media. It's just the same as any other business. Ang bottom line, matuto ka makipag-transaction sa mga tao. Kasi nalilimutan ng mga tao na tao-tao kasi ang konsepto ng pakikipag-transaction. Yung iba, kino-consider nila yung audience nila as audience. Yung iba, kino-consider nila yung fans nila as fans. Na para bang mga numero lang yan. Hindi, mga tao yan. Ano ibig sabihin? Kung gusto mong kumita, gamit yung mga tao na yung mga audience mo na rin at the same time, matuto kang makipag-usap sa kanila. May mga negosyo dyan na gusto ng promotion. May mga hanap buhay dyan na kapag pin-promote mo yung hanap buhay, lalakas ka na nga, lalakas din sila. Tapos yung mga hanap buhay na yun, willing to pay sila. Willing silang magbayad. Ngayon, ako naman, gusto ko ipakita sa mga tao kung paano gumawa ng pera sa social media. Maraming iba't ibang paraan para gumawa ng pera sa social media. Pwede kang mag-online palimos. Hindi naman illegal yun eh. Mababanatan ka ng mga tao ron kapag walang kwenta content mo. Tapos namimilit ka. Pero kung nanghihingi ka at sa mahabang panahon nakinabang naman na yung audience mo, wala akong nakikitang mali ron. Meron pa yung isa, poverty porn. Pwede rin naman yun. Hindi naman illegal yun. Sabi mo, masama yun. Bakit? Kasi walang ganti sa Diyos. Understood. Pero kung yun yung paraan mo para kumita, wala naman ako nakikitang mali kung pumapayag yung tao. Tapos, bayaran mo syempre yung talent mo. Diba? Merong mahirap na gustong kumita ng pera sa malinis na paraan, po-promote ng kung ano man, yung page mo, ipo-promote niya, tapos bibigyan mo siya ng kung ano man, wala akong nakikitang mali. Nagkakaproblema nga lang kapag ka nasobrahan ka na. Tapos ang dahilan na lang kung bakit mo ginagawa yun dahil sa pera. Kasi you will suffer the consequence of it in the afterlife. Plus yung backlash ng mga tao. Pero I think if you're doing it right, ngayon nga nagbago ang pananaw ko tungkol sa konsepto ng poverty porn. Medyo, hindi gusto, pero medyo pabor na ako sa poverty porn. Bakit? Kasi yung konsepto na kesa nga naman sugal ang ipinopromote mo sa mga tao, kesa nga naman bisyo o vape ang ipinopromote mo sa mga tao, kesa corrupt na politiko ang pinopromote mo sa mga tao, ipromote mo na maging mabuting tao ang mga tao. And if it means na kailangan makita sa camera yan, then so be it. Huwag ka nga lang abusado. Kasi lahat ng abusado, pagdating sa dulo, ikaw pa rin at ikaw pa rin ang kawawa. Yun ang sikreto eh. Alam mo, it's just a matter of it's just a matter of being creative. Ngayon, yan ang hook. Yung ilalim, gusto kong magkaroon ng community ang Project 1. Grupo ng mga taong nagtutulungan na hindi na kailangan nakakonekta pa sa akin. Kayo-kayo na yung magtulungan sa mga sarili niyo. Kayo-kayo na yung magsigawa ng sarili ninyong grupo na paminsan-minsan makakabisita ako dyan, paminsan-minsan makakasagot ako ng mga tanong ninyo, pero generally, ang prinsipyo is kayo-kayo na rin ang nagtutulungan sa mga sarili ninyo. Nang hindi ako nagpapabayad, hindi ako nanghihingi ng bayad, karampatang bayad, katulad nung sa iba. Pag bumubuo sila ng community, may perang involved. Tapos para yun dun sa kung sino man yung influencer. Okay lang naman yun.
Hindi naman masamang kumita ng pera sa ganong paraan. Pero mas makakabuti dun sa mga tinuturuan mo na hindi na sila konektado sa'yo at matuto sila ng independence. Yun mismo ang primary motive ng ang manglalakbay. Para makatulong sa maraming mga tao nang hindi na kailangan na konektado pa sa akin. Community ng Project 1M yan, na kung saan man nandun yung community na yan, kayo-kayo na rin sa mga sarili ninyo yung magtutulong-tulungan. Boss, ito, viral lang. Ano masasabi mo dun sa 500 pesos na Noche Buena? Tanong sabay, alis ah. Ayaw niya ba? Kulang sa kanya kasi gusto. Kulang sa kanya yun. Kulang sa kanya. Yung konsepto kasi ng Noche Buena, ito is supposed to be a feast. Hindi yan panahon ng scarcity. Panahon yan ng pagpapalawak. Panahon ng pakikipagkita-kita. Panahon ng pag-alala dun sa mga nauna. Ang konsepto niyan, pagsasama-sama, tapos pagiging masaya. It's merrymaking. Supposed to be. Ang hirap naman ng merrymaking, 500 pesos lang. E paano kung ang pamilya mo, 12? Diba? Lugaw. Gawlo. On regular days, kasya yan. On regular days. Pero hindi sa panahon ng pistahan. Hindi sa panahon ng pistahan. Kasi pinaghahandaan yan. Tignan mo. Yan kasi ang hirap kapag kayo mga, alam mo Pilipinas matuto kayo. Yan ang hirap kapag kayo mga politiko mo, hindi na bumababa. Lagi na lang nasa ibabaw at lagi na lang silang mayaman. Hindi nila alam kung ano na bang lagay sa ilalim. Hindi nila alam na yan palang halagang 500 piso, halos hindi na makakabuhay ng pamilya. Let alone Noche Buena pa. Huwag kayong boboto ng politikong masyado ng mayayaman sa buhay, Pilipinas. Huwag kayong boboto ng mga politikong masyado ng mayayaman sa buhay na hindi na nagsisibaba. Yun ang masasabi ko tungkol dun sa 500 pisong Noche Buena. Hindi kasya yan. Kaistupiduhan yan. Pero kung halimbawa 500 piso lang naman ang pera mo, wala naman ako nakikitang masama na mag Noche Buena ka ng 500 piso. Pero definitely, pwede mo namang pag-ipunan. Ba't ka magtsatsaga sa 500 piso kung pwede mo namang pag-ipunan? Kaya nga gaya ng sinasabi ko, Pilipinas, wag na kayong umasa sa gobyerno nyo. Kayo na lang, habang panahon na maayos pa ang lahat, malakas pa ang katawan ninyo, wag na kayong umasa sa gobyerno nyo. Wag na kayong umasa sa gobyerno nyo. Isang tambak na mga kurap na mga hayop, ng mga putang inang nasa ibabaw ninyo, Pilipinas. Isang tambak na mga buhaya na lagi na lang gutom at hindi nabubusog. At puro sa sarili nilang bulsa, at puro sa sarili nilang mga anak, at puro para sa kinabukasan ng sarili lang nilang pamilya ang iniisip nila. Huwag na kayong umasa sa mga politiko ninyo. Kayo na mismo, sa mga sarili ninyo, ang gumawa ng paraan ng ikakaalagwa ninyo. Tignan mo mga hayop na yan, 500 piso daw kasya para sa Noche Buena. Ikaw putang ina mo ka, kung sino ka mang nagsalita na kasya ang 500 pisos para sa Noche Buena, ikaw ang putang ina mong mag Noche Buena ng 500 pisong hayop ka. Yun ang masasabi ko sa'yo. Ikaw ang mag Noche Buena ng 500 piso. Tignan natin kung kumasya yan para sa pamilya mong mga gutom na mga buhay ang katulad mo. Yun ang masasabi ko sa inyo. Sige, doon tayo sa mga tanong ninyo. Follow ka pala. Nakaka-high blood ba itong ano? Hindi ka mo na ba ako? Kaya nga ako laging galit eh. Sige na ba kayo pagkain paro? Siguro. Sakto. Sige, tumaas yung ano natin energy. Inagago ang puta. 500 piso daw. Doon sa kung sino man ang nagsabi. Hindi, doon na tayo sa mga tanong nyo. Okay, go. Pagsilbayan natin mga tanong nyo. Sure, ano, time to shine. Ikaka-improve ng buhay. Mahihain sa camera eh. Mahihain sa camera. Brother, Okay, go. yung ginagawa mo ba ngayon, ito na ba yung talagang gusto mong mangyari sa buhay? Oo, I'm doing exactly what I want to do in life. Ginagawa ko yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Ako naman, retirado na ako, maligaya na ako sa lahat ng achievements ko. So, sa mga nangungulit na tumakbo sa politika, hindi po ako interesado. Mukha lang po akong corrupt na politiko. Pero hindi po ako interesado sa politika. May nakita na ako, tatakbo ka mo ng presidente. Putang ina mo. Tangina. Kanina lang yun eh. Ito nga lang grupo na to eh.
Hindi nga ako interesado na magpresidente rito eh. Tingnan mo, sino ba vice dito? Sino may position dito? Vice. Vice. Oh. Tapos si presidente natin nandun, bubukas ng salon kinabukasan. Tapos sa Rizal din may presidente na rin. Tapos ang Bulacan may presidente na rin. At tingnan mo, hindi ako presidente. Eh sa mismong grupo nga na ginawa ko, hindi ako presidente. Sa bansa pa kaya, putang ina, hindi ako interesado diyan. Isa pa, wala akong sapat na resume, credentials para maging presidente. Wala akong sapat na credentials para maging presidente. Wala, sino ba ako? Isang ordinaryong taong bayan. Maghahalal ka ba ng ordinaryong taong bayan para maging presidente mo? Pilipinas, wag daw ang mangyari. Sige. Okay, tanatan nyo. Huwag ka na mayamang. Kanina ka pa, parang feeling ko may gusto kang iyas. Paano kaya sa isang negosyo para maiwasan na parang magbigay ka ng tulong palagi sa mga Nandun na mismo sa tanong mo yung sagot. Paano mo maiwasang magbigay ng tulong sa mga ano? Iwasan mo magbigay ng tulong sa mga ano? ang hirap. Oh. Kasi yung business ko sa compound lang din namin. So parang ito na yung pagka... Alamin mo yung pinagkaiba ng tulong at saka pangungonsinti. Magkaiba yung konsepto ng tulong at saka pangungonsinti. Ano ang pinagkaiba? Yung tulong, minsang panahon na nangailangan, naipit sa sitwasyon, pero gumagawa naman sila ng paraan dati at nag-iipon sila at wala namang problema sa lahat ng nagdaang panahon, tapos may isang pagkakataon lang na naipit sa senaryo, sa sitwasyon. Naglalakad, dadapa, balibinte, tulungan mo naman ako, kulang pera ko, may ipon naman ako, nabitin nga lang, pero babayaran kita pag nakapagtrabaho na ako. Napagbintangan ako nakulong ako, nakabangga ako O hindi man, hindi ko sinasadya, nakabangga ako, patayin tao, ngayon nakakulong ako. Tulungan nyo naman ako para mailabas ko yung sarili ko sa kulungan. Pero meron naman akong ipon, yun yung gagastusin ko, naubos nga lang. May ipon. Naghahanda sila sa kinabukasan. Yun ang tulong. Minsang panahon lang na nangailangan. Dudugtungan lang kailangan. Pero, yung pangungonsente, putang ina mo, buwan-buwan. Kailangan ng pang-ilaw, tubig, renta. Ilaw, tubig, renta. Ilaw, tubig, renta. Ilaw, tubig, renta. Tapos lahat ng pera, inuubos nila. Kada deliver ng Shopee, bayad ng bayad dun. Putang ina, o, tinan mo, day tawa ka ngayon. O, ano, sakto, no? Yan ang sinasabi ko sa iyo. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tigilan nyo kasi yung katutulong sa mga putang inang mga tao na hindi naman talaga kailangan ng tulong. Ang kailangan nila, pabayaan nyo silang malunod para matutong lumangoy. Bayaan nyo silang malunod para matutong lumangoy. Hindi lahat ng tao dapat tinutulungan. Kasi may mga tao gumagawa ng masama, humihingi ng tulong para gugulin yung tulong mo sa katarantaduhan nila. Ayaw nilang mag-ipon, ayaw nilang magtrabaho ng maayos, either tatamad-tamad o lintikan luho, pag nabitin sila, sa'yo aasa. Gago. Yun ang masasabi ko rin. Paano mo titigilan yan? Pwede kang kumalas, pwede mong hindian. Magagalit sila? Oo, tiisin mo. Wala namang ibang paraan Tiisin mo. Kaya nandun ka o nasa malayo ka, tiisin mo. Pero hindi ang ibig sabihin yan, huwag kang mag-ambag sa mga bagay na kinonsumo mo. Ang tawag doon, buraot. Ang tawag doon, buraot. O kaya kita mo, diba? Ito, restaurant ni brother. Kahit pa sabihin mong may Project 1M na logo dyan sa harap, hindi ako buraot, nagbayad ako. Nagbayad ako. Para sa kakainin namin ngayon, kung magdadagdag si brother, it doesn't matter, pang bottom line, nagbayad ako. Hindi para burautin ko yung community na ginagawa ko. Hindi itong community na to para sa akin. Itong community na to para dun sa mga tao na matutulungan ng community, hindi ko naman kailangan ng tulong. Kaya nang bahala kung anong gusto ninyong itulong sa akin, pero ultimately, wala naman akong kailangan Wala akong kailangan. Wala akong kailangan. Hindi nyo na trabaho na suplayan yung gusto ko. At hindi nyo rin lalo trabaho na suplayan yung pangangailangan ko. Kasi personal, okay ako sa buhay ko. Maligaya ako sa lahat ng bagay na meron ako at maligaya din ako sa lahat ng bagay na wala ako. Hindi ang ibig sabihin yan sobrang dami kong pera. Pero ang ibig sabihin niya, nagkakasya ako sa kung ano man yung meron ng konti lang. Maligaya ako sa lahat ng meron ako. Higit sa lahat, maligaya ako sa direksyon na tinataha ko sa buhay. So yun. Questions, go. Hindi, bira nyo. Mafi, bira mo nga yung mga questions dito kasi hindi ko mabasa kasi pag nagsasalita ako.
O sige, entertain ako ngayon ng question dito sa social media. Idol, sabi, may chance daw mo magkaroon ulit ng KKK. Yung KKK, grupo yun na binuo nila noon. Pwede ka naman bumuo ng KKK ngayon. Gusto mo, YYY pa. Grupo yun na binuo nila noon. Kataas-taas ang kagalang-galang ang katipunan. Nagtitipon-tipon sila noon. Tinawag nilang katipunan yung pagtitipon-tipon nila, yung grupo nila. Yun ngayon yung KKK. O ngayon, pwede pa bang maulit yun? Pwede. Papangalanan mo lang naman yung grupo mo ng KKK. Diba? Tapos papanindigan mo yung mga bagay na gaya ng dating pinaninindigan nila na hindi nagpapasakop sa kung sino man yung nananakop. Naninindigan sa mga bagay na tama. Pwede naman kung gusto mo. Pero sa akin, as a form of respect sa KKK, huwag nyo nang gamitin yung pangalan ng KKK. As a form of respect para sa KKK, huwag nyo nang gamitin yung pangalan nyo. Maayos na yung legacy nila, baka masira. So nyo, pangalanan yung grupo nyo, Project 1M. Okay lang naman sa akin. Hindi naman ako madamot eh. Sige, tayo sa mga tanong niyo. Go. Welcome ko lang muna, Kuya Gob. Hi. Hello, brother. Magandang gabi sa'yo, Kuya. Magandang gabi sa'yo, Kuya. Ating governor nandito. Si Kuya Gob. Sarap ng buhay. Napakasarap ng buhay ko. Boss Chan, may tanong. Sige, brother. Idol, paano maging masaya kung mag-isa ka lang? May pera na at trabaho, pero di naman masaya. Kasi nga, mag-isa lang. Advice. Alam mo, diretso, mag-isa lang din naman ako sa buhay eh. Wala naman akong asawa, wala rin akong kadugo na tinuturing ko ng kapamilya. Mag-isa rin ako sa buhay eh. Pero maligaya ako sa sarili ko. Kasi meron akong hindi lang purpose eh. Meron akong destinasyon na tinatahak. Meron akong landas na tinatahak. Yun kasi ang magbibigay sa'yo ng purpose sa buhay eh. Saan ka papunta? Bilang tao, saan ka papunta? Yun ang magbibigay sa'yo ng kaligayahan sa buhay na kapag nagagawa mo yung dahilan kung bakit ka tao. Hindi na importante kung gaano kahirap ang buhay mo. Hindi na importante kung gaano kamiserable ang lagay mo. Lagi at lagi kang maligaya kasi nagagawa mo yung dahilan kung bakit ka tao. Yan ang sagot ko. Bago kayo magsipag-anak, bago kayo magsipag-asawa, alamin mo muna ang dahilan. And you go full speed ahead dun sa dahilan kung bakit ka tao. Kasi may mga tao, hindi pa nga sila tao, nagsisipag-anak na. Hindi naman kasi ang magpapatao sa'yo yung dami ng pera eh. Yun nakakala ng iba eh. Pag marami pera, tao ka na. Pag may ID ka na, tao ka na. Hindi yun naman pag magpapapaging tao sa'yo. Hanapin mo muna yung dahilan kung bakit ka tao. Kasi ang mahirap niyan, hindi ka pa tao. Hayop ka pa. Tapos nag-aanak ka na ng mga kamukha mo rin na mga hayop din. Tingnan mo yung mga tao sa politika. Tao ba yung mga hayop na yan? Wala nga silang pakialam na nalulunod ang mga Pilipino sa baha. Na normal na lang na nangyayari taon-taon. Na para bang putang ina, para bang every time na lang na magkakabaha, parang kailangan na lang nating maging masaya as a form of adaptability. Maging masaya na lang tayo kasi buhay pa tayo. Pero tang ina, may pondo pala. Tapos napupunta sa bulsa ng iilang pirasong mga tao na hindi mga tao yung mga loob nila. Mga pinanganak na mga hayop yung mga yan. At nagsisipag-anak pa sila at nagsisipag-parami pa sila ng mga katulad din nilang mga hayop din. Yan ba tao yan? Dapat nga maputol na lahi ng mga yan eh. Diretso. Mahirap lang sabihin sa social media pero may resolution dyan sa mga yan eh. May resolution dyan. Hirap lang sabihin sa social media. Pero may paraan para matigil yung ganyang ginagawa nila. Hirap lang sabihin sa social media kasi it involves violence. Eh. May paraan para matigil yan. Tignan mo, sampulan mo. Pag hindi nagsibaba sa opisina nila yung mga putang inang yan, pag alam na nilang sila nasusunod. Sampulan mo. Yan, yun ang sagot ko. May mga tao talagang hindi talaga tao eh. Tangina, nalulunod yung kapwa-tao mo, okay lang sa'yo para masarap ang buhay ng anak mo. Tangina. Tangina. Kwento niya, nakuha mo nga, wala akong destinasyon. Hayop pa.
Sino? Ako? Yung question na Wala akong destination hayop. Siya daw. Ngayon, alam mo na, ano ngayon ang gagawin mo? Yun ang susunod na tanong. Anong gagawin mo? At hindi ako makakasagot niyan para sa'yo. Ikaw ang makakasagot niyan para sa sarili mo. Kilusan mo na, trabahuhin mo na. Para makonsider mo na yung sarili mong tao. Lipat na kayo rito. Press. Dali, ara, nasa camera naman kayo. Hindi isang pirasong dilawan yung nasa gilid ko. Dilawan. Doon kaya brother sa dulo. Dito ako sa dulo? Okay. Sige, dito ako sa dulo. Ako ay attend mamaya ng ng awarding ceremony. Hindi ko nga alam pero ang sabi marami daw na late. So I'm under the impression na na hindi pa masyadong maraming tao ron. Kasi nasa Baguio kasi kami ngayon. Siksik na lang natin ang konti. Nasa Baguio kami ngayon, may awarding kasi kaya nakaganito ako. Pero supposed to be, ang plano ko sana, sa anong tawag dito? Sa Tarlac. Supposed to be, yun ang susunod, pagkatapos ng Pampanga, Tarlac pero dahil may awarding, okay, sige, dito na muna tayo sa Baguio. Okay, sige. Okay, next question, go. Doon tayo sa mga tignan nyo nga yung mga tanong sa social media. Kung may mga tanong kayo, pwede nyo isingit, go. So, social media, boss, sabi dito, paano mo ba mapapaangat ang Pilipinas sa lalong madaling panahon? Hindi mo madadaan sa lalong madaling panahon yun. Matagal at masalimuot na proseso ang pagpapaangat sa isang bansa. Hindi madali yan. Kailangan mong ayusin ang GDP ng bansa. Kailangan mong ayusin yung corruption sa bansa. Kailangan mong sugpuin yung mga problema ng droga, ng smuggling, at napakarami pang mga illegal na gawain sa Pilipinas habang kumukuha ng foreign investors, habang pinalalakas mo yung komersyo sa loob ng bansa natin. Hindi madaling panahon ang aabutin. Aabutin yan siguro, kung merong matibay na presidente, baka abutin ng 3 henerasyon. Pero 6 na taon lang ang isang presidente. Yun ang pinakamabigat na parte. 6 na taon lang ang isang presidente, tapos pag nakaupo na yung matinong presidente, ginagawan ng paraan ng mga kalaban na maging mabaho ang pangalan yan sa publiko, kahit gaano pa katinong presidente yan. So alam mong mahihirapan ang bansa. Alam mong mahihirapan. Kasi tinan mo, pansinin mo, si Eli San Fernando, pinakikinggan ko, siya mismo nagsasabi, lahat halos ng parte ng gobyerno korap. Tapos sasabihin magkakaroon ng investigasyon, sinong mag-iimbestiga? Lahat ng parte halos ng gobyerno korap. Ano yun? Sila na rin mag-iimbestigahan sa mga sarili nila? Putang ina. Kaya alam mo, tinan mo, pansinin mo Pilipinas, sumasama ako dyan sa mga rally-rally na yan. Bakit ako sumasama? Para makita ninyo kung ano nangyayari sa rally. Para makita ninyo kung ano nangyayari sa rally. Kasi kung hindi rin lang naman tayong mga tao, tayong ordinaryong taong bayan, na mga nasa ilalim ng lipunan ang magsasama-sama para gawa ng paraan ng putang inang korupsyon na yan, sinong gagawa ng paraan para dyan sa korupsyon na yan? Sinong gagawa ng paraan para maialis yung putang inang korupsyon na yan? Ano? Sila-silang mga korap ang mag-iimbestigahan sa isa't isa? Putang ina naman. Tang ina. Ngayon diretso, hindi madali ang paangatin yung bansa natin. Hindi madali. Hindi madaling pauwiin ang mga OFW natin. Hindi madaling pausadin ang buhay ng mga magsasaka natin. Hindi madaling paangatin ang buhay ng mga mangingisda. Hindi madaling paangatin yung minimum wage ng mga ordinaryong taong bayan. Hindi madali. Pero may paraan. Aayusin mo sarili mo. Doon ka muna magsisimula sa sarili mo. Sarili mo muna. Ikaw muna sa sarili mo. Huwag mong problemahin yung bansa. Ikaw muna sa sarili mo. Yung ayusin mo yung sarili mo. Tapos paangatin mo, personal, yung buhay mo. Tapos papapanood ka ng mga anak mo, tapos gagayahin ka nila. Tapos paglipas ng 3 henerasyon, baka sakali na magkaroon na tayo ng matino na gobyerno at pamahalaan. Baka sakali. Pag inayos mo sarili mo. Pero pag hindi mo inayos yung sarili mo, kahit sino pang iboto mo sa mga putang inang nandyan, na mga nangangampanya at maraming pera at magagaling magsalita, ganun at ganun pa rin. Maliban na kung sa'yo, ordinaryong taong bayan, maggagaling yung simula. Yan ang sagot ko.
Question dito, boss. Kaya mo bang patunayan na may Diyos? Alam mo, diretso, hindi na para sa akin ang magpatunay dyan. Ako, suggestion ko sa'yo, ikaw na lang mag-research sa sarili mo. Ikaw na lang. Hindi na para sa akin pang patunayan yan. Ako pa ba naman, sa dami ng mga philosophers na mas matatalinong nauna sa akin, ako ba? Ako yung may kapasidad na patunayan sa'yong may Diyos? Ako? Talaga ba? Sino ba ako? Wala, ordinary taong bayan. Sino ako kumpara mo doon sa mga naunang philosophers? Sino ako doon sa mga naunang propeta? Sino ako doon sa mga naunang hari? Sino ako sa mga naunang presidente? Sino ako? Wala, isang ordinaryong taong bayan, taing pusa. Ako pa ba magpapatunay sa'yo na may gumawa sa lahat ng bagay na umiiral, na hindi nagbabanggaan ng mga bituin, na hindi nagbabanggaan ng mga planeta, at lahat nagsisiikot ng maayos in synchronicity? Ako pa ba magpapatunay sa'yo na ang hinihinga mo oxygen, ang nilalabas mo carbon dioxide, na kailangan naman ng halaman yun, at ang nilalabas naman ay oxygen? Na lahat ng kailangan mo nandito sa loob ng mundo, wala kang kailangang kunin galing sa labas ng mundo. Na nakikita mo ang gravity, hinahata ka pababa. Pero bakit yung gravity sa labas ng mundo, hinihigop yung mga planeta papunta sa araw, pero hindi nadadala papasok sa araw? Ano yung counterforce nun? Ano yung counterforce? Ang tawag nila, dark energy. Hanggang ngayon, hindi pa rin matuklasan kung ano yung putang inang dark energy na yan, halos walang detalye. Ako pa ba magpapatunay na may Diyos? Ako pa ba magpapatunay ng DNA? Na pag tinignan mo yung DNA, isang maliit na pagkakamali, hindi magmumukhang tao ang tao, hindi magmumukhang aso ang aso, hindi magmumukhang pusa ang pusa, hindi apat ang paa niyan, at hindi dalawa ang paa natin, hindi dalawa ang kamay natin, at hindi dalawa ang mata natin. Isang maliit lang na galawin mo, hindi magiging ganito ang itsura ng tao. Pero pare-parehas ang itsura ng mga tao. Kaya alam mo, pag may walang kamay, alam mong hindi normal yun. Alam mong pag may walang paa, hindi normal yun. Dahil alam mo itsura ng normal na itsura ng tao. Paano nangyari yan? Paano nangyaring tao lang ang nakakapag-isip ng katulad natin? Wala sa mga hayop ang nakakapag-isip ng katulad natin. Paano nangyari yan? Sasabihin mo sa akin, evolution? Paano nangyari na evolution pala? Bakit may na-discover na isang bakterya na 1 billion years old na ang tawag cyanobacteria? At hanggang ngayon, meron pa rin cyanobacteria. Eh kung ako cyanobacteria, magre-reklamo ako, hindi man lang nag-evolve eh. 1 billion years old na nakakalipas eh. Diba? So hindi na para ako pa magpatunay sa'yo na may Diyos. Ako, suggestion ko, ikaw na lang mag-research sa sarili mo, talinuhan mo na lang. Kung naniniwala kang wala, bahala ka sa buhay mo, problema mo na lang yan pag meron pala. Ako, naniniguro lang. Eto, sigurado ko sa'yo, hindi mo alam kung may kabilang buhay. Hindi mo alam kung may Diyos. Pero magbaka sakali ka. Para pagdating mo sa kabila, hindi mo man siya kilala. Dahil sa dami ng mga putang inang siraulong relihiyon na rin, at least kahit papano, naging matinong tao ka. Pagdating mo sa kabila, baka mas may pag-asa ka kaysa sa mga taong naniwalang walang Diyos at kinumbinsi ang maraming mga tao na walang Diyos. Paano kung meron pala? Yun ang masasabi ko. Ako naniniguro lang, insurance lang ako. Naniniguro lang, insurance ako. Sige, next. Meron dito, boss, ang question niya, kung ikaw, halimbawa, ang presidente o leader ng bansa, ano ang magagawa mo para sa ikabubuti niya? Wala, hindi ako magiging leader ng bansa, hindi ako magiging presidente ng bansa. Sa diretsyon kita, wala. Yun ang sasagot ko sa'yo, wala. Yun ang sagot ko. Hindi ako tatakbo sa politika, hindi ako interesado dyan. Hindi ako interesado dyan. Unang-una, hindi rin naman ako maboboto eh. Why would I bother? Diba? Why would I bother? Hindi ako maboboto. Yun. Sasayangin ko lang yung boto ng taong bayan pag binoto niyo ako. Huwag ako. Iba na lang. Marami naman dyan. Sige, next. Tanong lang, paano ko kontrahin yung mga nanggigil trip ng mga relihiyoso? Huwag mo silang puntahan. Huwag mo silang kausapin. Why would you bother na kontrahin pa sila? Ano mapapala mo sa pakikipag-usap sa mga taong hindi rin naman sa'yo maniniwala? Diba? Alam mo namang hindi maniniwala sa'yo mga tao na yun eh. Why would you bother na kausapin pa sila in the first place? Toxic din naman yung mga yan eh. Diba? Kaya tignan mo, hindi ko pinagtsatsagaan kausapin yung mga nagsasabing okay lang daw yung 500 pesos mga nagsibay na. Sige, go. Next. Sir G, Yeah. ano ang purpose ng buhay para sa'yo? Hindi ko alam. Para sa akin, I may be wrong, maring mali ako rito. May gumawa sa lahat ng bagay na nag-umiiral.
Kung walang gumawa sa lahat ng bagay na umiiral, saan galing ang buhay? Hindi pa rin magkaintindihan dyan eh. Kung sino man siya na nagsimula ng buhay, gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang makilala. Palagay ko meron siyang gusto. Kasi walang nagtatanong ng ganun eh. Ano kaya ang gusto nung gumawa? Ano kaya? Walang nagtatanong ng ganun, walang nagtsatsaga. Lahat tayo may kanya-kanyang gusto. Lahat nga tayo halos self-centered, puro sarili lang natin iniisip natin. Sariling gusto natin, sariling ayaw natin. Pero walang nagtatanong ano kayang gusto nung nag-produce ng buhay. Kasi weirdo ang konsepto sa akin ng buhay. Kung nakikita ninyo, wala nga nakakapansin eh. Na sa dami ng bagay na walang buhay sa buong universo, napakakonti lang ng buhay. Wala pa nga tayong makitang buhay sa ibang planeta eh. Katulad ng buhay ng mga hayop at ng mga tao. Ang meron doon parang bacteria lang eh. Pero isipin mo, tangina, ang weirdo, ang sobrang complex ng konsepto ng, sobrang complex ng ideya ng buhay. Meron kang isip, meron kang puso, meron kang konsensya, may nakikipag-usap sa'yo ng tama at mali, may nakikipag-debate pa sa'yo, tapos meron pang yung katulad ng kaninang tanong, sabi niya, paano mo kukontrahin yung mga taong nang-guilt trip tungkol sa religion? Eh sa isip mo lang ikaw na mismo gumagawa ng paraan para kontrahin yung mga yun eh. Ikaw mismo yung nag-formulate ng idea kung paano ba kontrahin yung mga hayop na yan. Diba? So ibig sabihin, ikaw mismo sa sarili mo, merong nasa loob mo na nagro-role-playing. Hindi konsensya yun. Kasi hindi mo naman masabi kung tama ba o mali yung sinasabi nung nagro-role-playing sa loob ng isip mo eh. Diba pag may kaaway ka, pag sinabi niya to, ito sasabihin ko. Pag ginawa niya to, ito gagawin ko. Nasa isip mo lang yun. May nagro-role-playing sa isip mo. Tapos, habang may ginagawa ka na dapat busy ka dun sa ginagawa mo, naiistorbo ka ng mga bagay na role-playing ng isip mo. Saan galing yung konsepto na yun? Tapos ang memorya, ganun din. Bakit ganun? Yung memorya ng tao na meron tayo, antindi. Antindi ng memorya na meron tayo. Natatandaan natin yung sobrang daming bagay na hindi natin kailangan na actively mag-delete. Hindi katulad kapag halimbawa, merong, di ba, yung storage device mo sa cellphone mo, di ba? Pag napupuno yung memory nito, kailangan kang mag-delete, manual. Yung sa atin, automatic deletion. Tapos, ito pa malupit. Pag may bagong bagay ka natututunan, nagdadagdag ng panibagong memory yung isip mo. Para doon ilalagay yung mga bagong bagay na natutunan mo. Nagdadagdag siyang bagong brain cells. Ang lupit. Eh, isipin mo, yung konsepto lang na yun, yung konsepto lang na yun, hindi ko kaya paliwanag yun. Pero sinong pinagmulan yan? O anong pinagmulan yan? Ano kayang gusto nung pinagmulan niyang ganyan? Yun ang hinahanap ko. Palagay ko, yun ang purpose ng buhay. Palagay ko, nanghuhula lang ako. Pero palagay ko, yun ang purpose ng buhay. Hanapin mo kung anong gusto nung gumawa. Yan. Next. Idol, paano malalaman kung napatawad na ng Panginoon? Meron bang sagot sa Bible? Pag hindi mo na inuulit-ulit yung parehas na pagkakamali. Kasi dalawa yan eh. Ikaw na humihingi sa Diyos at yung Diyos na nagbibigay. Pag ibinigay sa iyo yung kapatawaran, hindi mo na inuulit-ulit yung parehas na pagkakamali. Napipigilan mo na. Ngayon, ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin nun, kung sakali man na magkaroon ulit ng pagkakataon na ulitin mo yung parehas na pagkakamali, dahil napatawad ka na, magkakaroon ka ngayon ng depensa para mapigilan mo yun. Choice mo na lang kung uulitin mo ulit. Di ba kasalanan ng hindi paglilingkod sa Diyos? Paano kung doon ka naman nagkukulang? Ulit-ulit. Di ba kasalanan ng hindi paglilingkod sa Diyos? Diba? Kailangan consistent tayo. Kailangan magsimba, magbibigay ng tithe. Paano naman kung... Hindi utos ng Diyos sa panahon ng Kristyanismo pagbibigay ng o yung pagbibigay sa kapwa. Eh di dadagdag ka. Sino ba namang hindi nagkukulang? Tama. Kaya nga tinawag na kulang eh. Ano ibig sabihin? May kasapatan. Hanapin mo ngayon kung nasan yung kasapatan, tapos magdagdag ka kung palagay mo kulang. Tama. Yun na mismo yun.
Sa'yo nga nang galing, kulang eh. Ano ibig sabihin? Kailangan dagdagan para makompleto. Kaya nga yung 500 piso niya, maniwala ka sa akin, kulang talaga sa Noche Buena yan eh. Sige, go. Next question. Nina Karayashi ang tanong. Advice naman, paano umasenso ang mag-asawa? Hindi ako qualified na magsalita tungkol dyan. Pero meron akong idea. Bahala ka na kung kaya mong i-execute ito o hindi. Pero ulitin ko, hindi ako qualified na magsalita tungkol dyan dahil wala pa naman akong asawa. Okay, ito ngayon ang idea ko. Dapat meron kayong magkaibang goal, tapos meron kayong common goal. Kung gusto mong umalagwa sa pagpapamilya, dapat ikaw na lalaki may hinahabol ka. Ikaw na babae may hinahabol ka rin. Tapos kayong dalawa, dapat parehas kayong may hinahabol na magkasama. Tignan mo, ano ngayon ang mangyayari? Dahil parehas kayong busy, wala kayong oras para mag-away. Tapos dahil parehas kayong may hinahabol, kayo na rin na magsisipag-usap kung kailan ba kayo magkikita. Tapos dahil parehas kayong may hinahabol, lahat ng oras na magkasama kayo, susulitin ninyo. Dahil sa sobrang busy ninyo, napakabihira lang na pagkakataon yan. Tapos dahil parehas kayong may hinahabol, parehas din kayong umaalagwa ng magkahiwalay dun sa pagkahiwalay ng mga hinahabol ninyo, pero parehas din kayong umaalagwa dun sa pagkaparehas na hinahabol ninyo. Kung gusto ninyo ng bahay, paghirapan ninyong dalawa na yung isa, lumaki yung kinikita niya, tapos yung isa, mamintin na niya yung nasa looban ng bahay. Para itong gumagawa ng pera, walang sakit ng ulo sa loob ng bahay. Ang focus niya, gumawa ng pera, makakapagparami siya ng pera. Tapos ito namang nasa loob ng bahay, you damn make sure na ikaw na gumagawa ng pera, dapat nasasapatan mo itong nasa loob ng bahay. Bakit? Paano makakasapat kung dahop na dahop at 500 lang ang panatsabuhin? May pera pinag-uusapan eh. O, tama. Oo. Sige, Boss, go. sabi dito, boss, pwedeng para-discuss mo yung konsepto ng YOLO. You only live once. Yung konsepto ng YOLO kasi weirdo yan eh. Ito napansin ko, maaaring mali ako dito pag chinik ko sa Google. Pero ito napapansin ko sa ugali ng mga taong YOLO. Ubusin na natin ngayon, bala na bukas. Magpakasaya tayo ngayon, di baling miserable bukas. Hindi ako naniniwala sa ganung konsepto. Naniniwala ako sa konsepto na hindi baling miserable ako ngayon basta maganda yung kinabukasan ko. Sabi mo, paano pag hindi na dumating yung bukas? Hindi na importante. Bakit? Kasi tinrabaho ko yung para sa bukas na hindi naman na dumating. Pero paano pag dumating? Kasi tandaan mo, averaging, nasa 60 years ang buhay. Niyolo mo, 20 anyos ka pa lang. Sinobrahan mo sa pagkayolo, nagkaanak ka, gaga. Tapos ngayon, single mother ka, niyolo mo eh. Tapos ngayon, you have to live the rest of your life in agony nang ikaw lang mag-isa ang nagpapalaki sa anak mo habang naghahabol ka doon sa putang inang hindi nagsusustento. Pinili mo kasi yung putang inang tatuan na nakaputing t-shirt, na nakaputing cap, na mabango, na sobrang sira ulo kasi yan ang type mo. Tapos medyo singkit pa, parang Koreano. Sagot ko ron. Tang-in ng mga babae ng ngitian eh. Sige, yan ang trip nyo eh. Diba? Mga mukhang Koreanong tatuan na nakaputing t-shirt at mabango. Sige. Sige lang. Hashtag future single mother. Sige, next. Dol, ano gagawin ko? Dinadaan ako pababa ng kinakasama ko. Ano? Ano daw ang gagawin niya kung dinadown siya pababa ng kanyang kinakasama? Mahirap naman yung pag dinadown ka pataas. Gano'n ka ba? Dinadown ka pababa. Unahin mo muna kasing paalagwahin yung sarili mo. Kinakasama pa lang naman yan, hindi pa naman asawa yan. Kung wala pa kayong anak, hindi mo naman asawa yan, at kinakasama mo lang yan, at hindi nakakatulong sa mental health mo yan, at nakakagulo lang sa buhay mo, unahin mo muna ang sarili mo. Unahin mo muna ang sarili mo. Pero kung may anak na kayo, yan, putang ina mo, dyan ngayon, mas magiging komplikado yan. Hindi naman yun ang tanong, hindi ko i-discuss yun. Next question. Ang tagal na rin pala mula nung huli ako nakapag-live. Ang miss ko to. May isa pa. Sige. Boss, tama ba yung sa akin na naniniwala ako na may Panginoon, pero ayaw kong sumamba sa kung ano mo merong religiyon, meron ngayon? Hindi ko masasabi yung tama at mali pagdating dyan sa ganyang bagay. Maliban na lang, we apply practicality.
Bakit? Kasi anong libro ang pagbabasihan natin? Kung Biblia pagbabasihan natin, may nakasulat sa Biblia, ang dalisay na relihiyon. Hindi mo naman kailangan sumamba doon sa relihiyon dahil wala naman nakasulat sa Biblia, sambahin ng relihiyon. Wala nakasulat doon. Pero, knowing, alam mo, you need to take a step back. Kailangan umatras ka muna ng sandali. Ano ba ibig sabihin ng relihiyon? Kasi may mga tao, hindi talaga alam kung ano ibig sabihin ng relihiyon. Yung relihiyon, galing sa salitang Latin na religare. Religio. Re means again, ligio means to tie. To tie again. Bakit? Kasi nahiwalay ang tao sa Diyos. Religio. Para kumonekta ka uli sa Diyos, kailangan mo ngayon ng pangkonekta. Yung pangkonekta, yun ngayon yung magtuturo sa iyo sa lahat ng bagay na may kinalaman dun sa gusto ng Diyos. Ang tanong, saan mo kukunin yung mga gusto ng Diyos? Supposed to be, yung relihiyon, dun nang gagaling. Bakit? Kasi yung salitang relihiyon, galing yan originally dun sa salitang treskia. Yung salitang treskia, pag inugat mo kung ano ibig sabihin ng salitang treskia, ang ibig sabihin nun, ceremonial observance / worshiping. Pagsamba, ang ibig sabihin ng relihiyon. Pagsamba. So, ang magtuturo pala sa'yo ng tamang pagsamba, ng mga bagay na dapat ginagawa mo bilang tao tungkol sa Panginoon, yung relihiyon mo. Eto problema. Alin dyan sa mga yan? Bahala ka nang humanap. Pero alam mo rin at the same time na mayroong nagtuturo ng mga bagay na gusto ng Panginoon. Kasi ano ibig sabihin nun? Pag wala kang pinanggagalingan ng turo tungkol sa Panginoon, mag-iimbento ka ng mga bagay-bagay tungkol sa Diyos. At hindi gusto ng Diyos na nag-iimbento ka ng mga bagay tungkol sa Kanya. Hindi siya masaya dun eh. Kasi ikaw ba naman, magiging masaya ka ba naman? Nag-iimbento na lang ng kung sino-sino ng kung ano-ano tungkol sa iyo. Diba? Magiging masaya ka kaya nun pag nag-iimbento yung kung sino-sino ng kung ano-ano tungkol sa'yo. Yan, sagot ko rin. Follow-up question. Next. Meron akong award. Siguro last 2 questions. Sige, go. Meron akong awarding eh. So, saglitan ko lang muna yung awarding. Sige, go. Jeffrey Allen. Halimbawa, meron ako 200K. Pero, nangungupahan lang ako. Pwede kaya na ibili ko na yung lupa. Punayo ng lupa. Para kung sakali, mapatayo ako ng bahay. Kung papalarin, ay mapapaiksi ang panahon ng pag-iipon. Ganda. Ang ganda. Hindi. Ito mas malupit. Mas matindi to. Kasi, bibili ka lupa, papatayo ang bahay, uubusin mo na yung 200K, hindi pa tapos bahay mo. Tingnan mo, panoorin niyo yung pagtatayo ng bahay ni Kuya Renan. Yung halagang 200,000 niya, lampas na siya ron sa budget. Lampas na. Layo na. Ang lampas na siya sa budget. Pero maliit lang na bahay yun. So yung 200,000, payat na payat yan. Payat na payat. Baka hanggang lupa lang yan. Tapos napakaliit pa ng lupa. Tapos hindi mo man lang mapatayuan. Hindi mo nga pa man lang mapahukayan eh. Kasi kung gaano ka mahal yung unang palapag, ganun din ka mahal yung ilalim eh. Poso Negro. Halos parehas ang presyo ng Poso Negro at saka unang palapag. Hindi ko lang alam kung alam niyo yun. Pero halos parehas ang presyo ng ulang palapag at saka ng Poso Negro. Baka sa Poso Negro pa lang, kapusing ka na dyan kung bibili ka pa lupa. Ito, may mas malupit akong tip sa inyo. Akin muna sandali atensyon nyo, Pilipinas. Sa akin muna sandali atensyon ninyo. Type Project 1M kung nakikinig ka. Type Project 1M kung nakikinig ka. Akin muna atensyon, Pilipinas. Bigyan nyo muna ako ng mas maraming viewers ngayon. Kasi maraming makikinabang dito. Pero ang hiling ko sa inyo, huwag nyo na i-chop ito. Atin-atin na lang ito, sa live na lang ito. Huwag nyo nang i-chop ito kasi dadalihin ako rito ng mga mayor eh. Surefire ito, dadalihin ako ng mga mayor dito. Kasi ginagawa niya nila ng paraan na huwag magkaganito eh. Pero alang-alang sa pag-ibig ko sa inyo, sige, ilalabas ko. Alang-alang sa pag-ibig ko sa inyo, ilalabas ko. Nagagalit sa akin maraming mayor dito, putang ina. Game. Kinakabahan ako rito. Kailangan pa kinabahan, boss. Sige na. Sa pakinabangan ng kapwa-tao, bibigay ko sa inyo to. Ayos, pa 200 na. Bigyan nyo muna ang 200 viewers. 200 viewers, yan. Stay put lang muna kayo, kayo alis. Stay put lang muna kayo, bigyan nyo ang 200 viewers. 197 na. 197 na viewers. 198, 199, 199, 2 o 3. Okay, ito. Ito Akin muna sandali, attention, Pilipinas. Ganito gagawin mo. Ito, huling tanong na to.
huling sagot ko na rin to para ngayong gabi kasi mag-meeting kami tapos meron akong award din. Binigyan ako ng awards dangal ng lahi. Maraming salamat po sa lahat ng nag-nominate at saka mga bumoto sa akin. Thank you very much. Yan, so. Yung 200,000 mo, kung gusto mo talagang gastusin yan tungkol sa bahay, ako, ito suggestion ko. This is just a mere suggestion. This is not a prescription. It is not an advice. Kung gusto mo talagang gastusin na talagang kating-kati ka ng gastusin yan, punta ka sa hindi. Punta ka sa squatters area. Yung lugar na titulado man o hindi, rights ang binebenta. Rights. Doon sa mga lugar na rights ang binebenta, pwede kang kumuha ron halagang 50,000 sangla tira. Minsan, pag alam mo yun, rural area, minsan mismong lugar na yon na may bahay na, may lupa na rin at the same time. Basta, malapit sa syudad para makakapaghanap buhay ka. Kasi senseless yun kung bibili ka ng rights tapos probinsya. Bakit? Kasi doon lang sa simpleng konsepto na yung halagang 50,000 mo, makakabili ka na ng ng matinutinong lupa niyan sa sa probinsya 50,000 lang. Pero, ito trouble mo, walang bahay. Tapos, napakalayo pa. Pero, kapag sa squatters area, lalo na kung within Metro Manila, magagalit sa akin mga mayor nito. Mga mayor, pagpasensyahan nyo na ha, hindi ko po interest sa dumami ang squatter sa Metro Manila. Ang interest ko lang, umalago yung buhay ng kapwa-tao ko. So, pagpatawad mo na sa akin, mayor ha. Ordinaryong taong bayad lang ako. So, ngayon, sa mga squatters area sa Metro Manila, 50,000 na sanlatira. Ito lang. Ito ibibigay ko sa inyo. Ito tip ko sa inyo. 3 bagay ang tip ko sa inyo. Tungkol sa sanlatira, 3 bagay ang tip ko sa inyo. Una, huwag kang kukuha ng sanlatira na sila rin mismo yung nakatira. Tapos sasabihin sa'yo, mangungupahan na lang sila dun. Scam yan. Kahit nasa iyo pa ang papel, hindi mo na mapapaalis yan at hindi na rin magbabayad yan. Pangalawa, siguraduhin nyo na sa barangay kayo nagpipirmahan. At hawak nila yung dokumento na original ng rights. Hindi Xerox copy. Walang kwenta yan. Original na dokumento ng rights. Tapos sa barangay kayo nagpipirmahan nung sanlatira. Sa barangay. Pangatlo, dapat walang laman yung bahay pag ito turnover sa'yo. Hindi pwedeng may gamit sila doon, hindi pwedeng may tao doon na sila nagpapaupa doon, hindi pwede. Malinis yon, walang tao sa loob, may dokumento at sa barangay kayo nagpirmahan. Labagin mo yung 3 na yan, sasakit ang ulo mo sa rights. Kasi dediretso hindi kita at the same time. Pag hindi mo kabisado ang likaw ng bituka ng squatter, marami sa loob ng squatters area scammer. Wala kang kamalay-malay, yung mga dokumento pala, kaya Xerox copy lang hawak nila, sabihin na nawala yung original, hindi, nakasanla pala sa iba. Tapos ang dami nyo palang pinagsanlaan. And it takes one to know one. Mahabang panahon akong squatter, kaya kabisado ko yan eh. Kabisado ko likaw ng bituka ng squatter. Kaya katignan mo yung bunganga ako, tunog squatter. Hindi lang halata. Bakit? Kasi yung kutis ko, may nag-aalaga. Ano po, ano tawag dito? Love You Medical Spa. Sila yung nag-aalaga ng aking. Tapos syempre, kailangan ko rin pasalamatan si MB Precious Travel and Tours para sa aking napakalupit at napakaganda at napakatindit, napakatulin at napaka 400cc na nakaka-expressway na fully paid na sobrang lupit na motor. Maraming salamat MB Precious Travel Agency. Tapos, Elliot's Bar and Restaurant, maraming salamat. Nagbigay sila sa akin 50,000. Diyan sila, nasa Quezon City sila. Bibisita ako dyan, maraming salamat. Elliot's Bar and Restaurant. Tapos, ang aking malupit na mekaniko, 24 East Mechanic Service. Ayan. Sila bumibira ng motor ko at saka ng motor ko. Honda tsaka pickup truck. Tsaka pickup truck. Sila bumibira ng pickup truck. Sila yung bumibira ng pickup truck. At saka maraming salamat din kay Kitang Aya Phone Shop sa iPhone na fully paid na sobrang mura lang na binigay niya sa akin. Ang ganda-ganda ng camera ko dahil kay Kitang Aya. Kitang Aya, binagit ko na kayo. Maraming salamat. I love you all. Kita kids. Mwah! Bati kayo. Pilipinas, sumabay ka na. Bye-bye.